Di ba po? Hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin po mga kababayan at konti-konti na pong nabubunyag ngayon, mga ka-GP Natics. Salamat po sa mga bagong subscriber dyan ha. At konti-konting nabubunyag ang tunay na dahilan at kung paano po nangyari na itong si Digong Duterte ay nahuli po at bumalik sa Pilipinas despite the fact na alam na po nila lahat na meron na palang arrest warrant. Remember, nagsalita na po si Senator Bato, nagsalita na rin itong sila Panelo at ang iba pang mga counsel or mga kaanib or mga kaalay ng mga Duterte. Pero ngayon, mga kababayan, merong isiniwalat dito kung paano po at bakit bumalik ng Pilipinas itong si Duterte na pwede naman siya sana na magtago, magpagala-gala sa Hong Kong sa dami ng kanilang pera. Dahil nga doon sa China ay hindi na sila pwede. Dahil member din yon ng Interpol, mga kababayan. Etong si Sian Gaza na isang, alam niyo naman, dakilang marites, pero yung pagiging marites nito, mga kababayan, palagay ko, talagang may mga insider ito. Naniniwala ako na itong si Sian Gaza, mga kababayan, ay talagang influencer na may talagang influenza. Influencer na may impluensya. Hindi po kagaya natin na maliit na tao. Ngayon, dito sa kanyang video, mga kababayan, grabe yung twist dito ha. Napakatindi ng twist at binulatlat at binunyag po niya ang mga tinatagong lihim ng mga anak ni Duterte. Bakit? O, ito, pakinggan nyo. Kayo na po ang bahalang humusga, mga kababayan. Hi guys, good evening. Sian Gaza here, Okay. your pambansang marites. Chismis yan, ha? Ikukwento ko or ichichika ko sa inyong lahat kung paano ba talaga nangyari behind the scenes Alright. yung pagkaka-set up Uy, sinet up. ng pag-aresto Aha. kay former President Rodrigo Duterte. Ako. Lahat po Behind ng the maririnig scene. dito ngayon ay purong chismis lamang. Dahil una-una po sa lahat, ako po ay hindi journalist. Puro chismis lang. Ako po ay isang dakilang chismoso lamang na nagbibigay ng komentaryo sa mga bagay-bagay at mga issue sa bansang Pilipinas. First, yung paglipad ni former President Rodrigo Duterte to Hong Kong ay matagal nang nakaplano at all. Yung paglipad niya from Davao, tama ba? Davao to Manila to Hong Kong ay walang kinalaman sa ICC warrant. Okay. So, ano ba talaga nangyari doon, Sian? Punta sila ng Hong Kong. Walang nakakaalam nung ICC warrant. Meron lang isang source na tsumika Uy. sa Duterte team Uy. na may posibilidad Okay. na meron ng nakahain na ICC warrant. Naku po. Yung source na yun ay galing sa kanyang group of lawyers. Oh. Stating na may posibilidad na paglabas mo ng Hong Kong is mag-i-issue bigla sa'yo ng ICC warrant. On that night, bago sila lumipad, alam na niya. Pero as much as possible, ito palang warrant na to talagang dapat wala makaalam. Okay, tama. Sumingaw. Okay. Sabi ng group of lawyers ni former President Rodrigo Duterte, they're stating, hindi safe bumalik sa Pilipinas. Sabi ng mga lawyer. Yung mga yan. The fact na merong sumisingaw na balita, okay, na meron kang ICC warrant, tatandaan nyo, pag may usok, may apoy. Tama. So, nanghalap ng impormasyon yung mga group of lawyers. Legit pa talaga yung warrant? Legit pa talaga? Wala sila makuha confirmation eh. Pero ang pinopoint out nila, Kasi kaya walang nakukuhang legit information itong mga to, walang sumisingaw. Kasi kung natatandaan ninyo, magbigay lang akong komento ha, hindi naman natin pwedeng ituloy-tuloy at walang komento. Ang sinasabi ni Secretary John B. Cremulya, very few lang yung nakakaalam. It was the President, ES, DILG Secretary, at itong si Secretary Anyo. So, apat lang sila, mga kababayan.
hindi na po ito lumalabas. 'Di ba? Yan po yung tandaan ninyo, 4 lang sila. Tapos ngayon, dahil nga parang itong si Secretary Anyo, syempre mga kababayan, dati rin naman yung Duterte. Pero good thing sa kanya ngayon, hindi mo makikita sa kanya yon kasi very professional siya. Pero may twist, may plot. Tingnan nyo yung plot. Kung merong usok, may apoy, at Okay. hindi ka safe umuwi ngayon, Mhm. eto na ang plot twist. May nakialam na anak, isa Nako. sa anak, stating na kapag United hindi Blue. ka umuwi ng Pilipinas, para nating sinabi sa mga taong naniniwala sa atin na mahina tayo, na tumatakbo tayo, at makaka-epekto ito sa upcoming na eleksyon ng Ano? ating mga senatorial balls and even the big one on 2028. Sabi ng isang anak, I think kailangan mong bumalik sa Pilipinas to show all of them na hindi tayo basta-basta tumatakbo. Okay. Pero, before natin gawin yan at before natin pagdesisyonan yan, tatawagan ko muna yung insider, yung contact Okay. natin sa loob. May tanim sila. So may insider, may tanim mga kababayan, may puting ahas. Ito ang matindi. Etong puting ahas, alam na pala nila na merong puting ahas na may sumusulsol. Tingnan nyo kanina mga ka-GP Natics ha. Ito, sarili kong opinion ito. May binabanggit na group of lawyers. Kanina si Sian Geza, may sinasabi siya na group of lawyers. So ngayon mga kababayan, iniisip ko kung sino-sino yung mga ito. Natatandaan ninyo, mga kababayan, hindi ko sinasabing tama ako pero may guess ako mamaya kung sino tong insider na to. Guess lang naman. Pero mamaya bibigyan ko rin kayo ng mga key points kung bakit yung tao na yon, yun yung napili ko. Sige, patapusin muna natin si Zian. Definitely. Tinawagan na yung contact sa loob. Okay. Pagtawag sa contact, Mhm. sabi ng contact, balikan ko po kayo after few hours. Bumalik after few hours. Hindi po totoo yung warrant. Propaganda lang po ito. Okay. Paano nangyari yan? Aha. Na-identify na pala nila Oo. na itong contact o tanim nila sa loob na insider ay hawak ng Duterte camp. Mhm. Binigyan siya ng wrong info via message. Stating Okay. sa lahat ng staff sa loob na yung warrant ay hindi totoo at wala tayong any confirmation. Parang ano yan, mga kababayan, nasa kasabihan yan. Kung gusto mo mapaniwala mo ang ibang tao, kailangan kahit kaibigan mo, mga kababayan, mapaniwala mo. Ganun lang yon. Natatanggap dito. Oh. Pero sa kanya lang sinend. Kasi alam na magre-report siya sa kabila. Okay. Sa mga Pagbanat Duterte. kayo na fake lang po yan, hindi yan totoo. Kasi talagang trusted to sa loob eh. Nag-book agad sila ng flight para kinabukasan. Sabay announce sa lahat na Tatay Digong uuwi bukas, lalapag alas 9, bla bla bla. Okay. Recap lang tayo ha. Bago pa lang lumipad, alam na agad nila na merong ganong possibility. Pagdating nila dun sa Hong Kong, binilaan siya ng mga lawyers na wag umuwi. Okay. Delikado. Alright? Hindi worth it yung risk. Kaya lang merong nakialam na isang anak na uulitin ko, meron nakialam na isang anak Sino kaya na yun? pinakinggan ni former President Rodrigo Duterte. Kasi meron daw siyang insider sa loob na nagsasabi na hindi daw yun totoo, Oo. yung warrant. Kaya lang ito palang insider sa loob ay identified na kaya feedan siya ng wrong information para mag-report ng wrong information sa kanilang kampo. Tapos? Kaya napilitan siyang umuwi. Then, boom, the rest is History. history. You know what's the funny with this thing is everything is by the book. By the book. Technically speaking, nagawa nila lahat within the power or the reach of the law. Kaya lang, na-weaponize lang through their own personal gain. Nakakalungkot lang kasi, syempre, based sa kwento, based sa plot, avoidable pala siya. Oo. Sana hindi pala siya nangyari. Oo. Kung nakinig lang sana yung former president Tama. sa group of lawyers niya at hindi sa kanyang anak. Okay, ako naman. Sabi nga nila, tama ka, Ma'am Cora Vidal, tuso man ang matsing, mapaglalalangan din. Alright, ganito mga kababayan. So maliwanag, recap ko lang din ulit. Recap na, ni-recap pa ulit, no? Ibig sabihin, kilala na po ng
mga tao sa Malacanang kung sino po yung insider ng mga Duterte. Ang ginawa nila dahil alam nila na itong taong ito, confirm niya na tao ito ng mga Duterte, ang ginawa nila, nagpakalat po sila ng peking text. Kasi nga, meron nang nagchucho sa group of lawyers na posible na darating yung warrant of arrest kay Digong Duterte. Kaya lang, walang pangalan, di ba? Kasi nga, nakita nyo, nakasil. Nakalagay doon secret. Walang nagbubukas kung ano yung nakalagay na pangalan doon. Etong si Insider, mga kababayan, nagsabi sa kanila na meron nang warrant. Kaya lang, nung kinukumpirma kung meron ng warrant, pinadalan ng simple text itong si Insider sa loob. Ang pinalabas doon, hindi totoo. Wala talagang warrant. So, nagkaroon ng mga usap-usapan, mga kababayan. Parang pinalalabas nila na lahat naka-receive ng text. Pero, ang naka-receive lang talaga yung isa. Pero yung mga amuyong, alam nyo naman yung mga amuyong, yung pag ikaw ay gamit ka sa isang, sa plot o isang plano, syempre yung iba nag-iingay, kunwari, ay, ganun pala, hindi talaga wala palang warrant, akala natin meron na. Syempre itong si Insider, lumalaki yung tenga, 'di ba? Parang nagtetengang kawali, oy. Wala pala talaga, hindi pala totoo kasi sila hindi nila alam, ibig sabihin confirm yung aking na-receive na message na talagang hindi talaga, wala talagang warrant of arrest. So ngayon, itong yung anak, sabi niya ganon, sige balik ka sa Pilipinas. Hindi naman pala confirm yung wala. Huwag kang mag-alala, protektado ka, babantayan ka ng mga tao doon, hindi ka nila mabibitbit. Kasi wala namang warrant of arrest. Eto na, mga kababayan. Yun pala, nadenggoy sila, naunggoy sila ng sarili nilang patibong. Kasi nga, naglagay sila ng tao doon, insider nila, mali ang ibinalita. Yung ibinalita sa kanila, mga kababayan, dahil alam na pala na itong insider na to ay kakampi ng mga Duterte, nagsasabi. At take note ang sabi dito, pinagkakatiwalaan nila itong insider na to. Ngayon, dahil may clue, itong si Sian Gaza, ito ay isang isang speculation ko lang, opinion ko lang. Group of lawyers, kasi hinahanap ko kanina, may isang picture, mga kababayan, na lumabas. Teka lang may picture na lumabas na group of lawyer. Kasi may nababalitaan naman tayo, itong si Soljan Guevara ay umayaw na ipagtanggol po ang gobyerno. Kung titingnan ninyo, sabi pinagkakatiwalaan itong taong ito. Group of lawyers, mga kababayan, di ba? Pag may mga ganitong usapin, of course, mga kababayan, dahil legality ang pinag-uusapan, si Soljan Guevara ang tatayo dapat na counsel ng ating gobyerno. Diba? Para po idepensa kung tama o mali. Siyempre, dapat idepensa mo na tama yung inyong, na legal ang inyong paghuli. So, kay Minardo Guevara yon. Tapos tiningnan ko, sabi ko, group of lawyers. Pagkahanap ko na ganyan, nakita ko po yung picture na ito. Ayan Ito, papakita ko sa inyo kung ano tong sinasabi ko. Teka. Mali. Wait lang. Matatawa kayo dito. Hindi ko sigurado mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo, speculation lang ito na may konting key point. Teka. Ang tagal lumabas ay. Ito na. Ayan, mga kababayan, nakita ko kanina. Paghanap ko, may nakita ko dito, Medialdea Belo Suarez. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin nito. Pero lumalabas, Salvador Medialdea, Loreto C. Ata, at itong si Minardo Guevara. Mga kababayan, hindi ko alam kung bakit biglang lumabas ito.
Ngayon, sabi ko, hindi kaya yung insider na sinasabi nila, kasi pagdating sabi ko may legalidad na gawain ng mga gobyerno, administrasyon kapag may uhulihin, dapat kasama din ito, dapat alam din ng Solgen. Pero bakit ganon? Sabi kong ganon, wala yung Solgen. Hindi kaya mga kababayan, si Menardo Guevara, yung nag-leak sa kanila, sa group of lawyers ng mga Duterte, para sabihin, hindi totoo. Hindi confirm kung may warrant of arrest na si Digong Duterte. Again, ulitin ko lang, hindi ko po sinasabi na si Menardo Guevara yung insider. Ito po ay maliwanag na opinion ko base dun sa sinasabi nitong si Zian Gaza. Mga kababayan, kasi ito, magkakaibigan ito. Magkakasama ata sa isang law firm. At alam nyo naman, dati itong si Menardo Guevara ay talagang naging SOJ po, Secretary of Justice nitong si Digonyo. Diba? Si Digong Duterte. So sabi ko, malamang sa malamang, maari ito. Pero, hindi ko po sasabihin na siya yun. Pero nakakapagtaka lang, bakit wala siya doon sa senaryo? Bakit wala po siya doon sa event na yon? Supposedly, dapat kasama siya. Mga kababayan, kasi siya ang tatayong witness, tatayo din na po, tatayong abogado ng ating gobyerno. Tapos lumabas pa ngayon na itong si Menardo Guevara, tinanggihan niya po na ipagtanggol ang gobyerno natin. Ano ang kanyang comment? Mali. Illegal ang pagkakaaresto. Ang pagkakasabi pa ay hindi na tayo sakop ng ICC. Mga kababayan, kayo na po ang bahalang humusga. Kayo na rin ang bahala na mag-isip, tama ba o hindi. Okay? Hindi ko po sinasabi na yung statement ko rito ay sundan ninyo. Kaya lang, mapapaisip ka talaga. Dahil nga sa dumi, di ba? Sabi ni Sir Tony, tama ka, GP, magkakasama sila sa isang law firm. Di ba? Mga kababayan, kasi nandun yung clue eh. Group of lawyers. Di ba, Pedrado Anita? Group of lawyers. Magkakasama pa sa isang law firm. Maniwala kayo na hindi sila magkakaroon ng communication, ng contact? Aba, mga kababayan, kalokohan yan. Di ba, Ma'am Cora Vidal? Oh, sabi ni Robbie Ong, kaya madaming leakage ever since. Most, especially doon sa text na natanggap ni Tunying at, pesting blanco sa Bicam. Oh, you should, you better resign na, Menardo Guevara. Again, mga kababayan, hindi ko pinapausok to, hindi ko pinapaapoy ha. Ang sinasabi ko po dito, I'm not really so sure, pero those points are really pointing Menardo Guevara that he is the one, di ba? Na parang insider. Mga kababayan, magtataka ka kung ikaw sanay ka na sa politics, naiintindihan mo na ang Solgen po very critical ang kanyang papel. Pagdating sa may mga kasuhan na ganito, pag legality ang pinag-uusapan, pagkilos ng gobyerno, dapat nandyan ang Solgen. Bakit hindi nila isinasama itong si Solgen Guevara? Bakit wala siya sa eksena? Jean Mayra Puentes, magka-partner yan si Salvador Mejaldea at Menardo Guevara sa law firm. My God. I hate that. Siguro naman, sabi ko nga ulitin ko na naman, your guess is good as mine. Mga kababayan. Diba? Pero ang matindi dyan, syempre, ang pinakamatindi dyan, dahil etong anak ang nagpahamak. Hindi lang isang anak. Baka mga anak ang nagpahamak, mga kababayan. Pero according kay DILG Secretary John B. Cremulya,
ay talagang pinauwi, mga kababayan. Pinauwi ay, ang nagpauwi ata ay si Sara Duterte. Yan daw ang alingaw-ngaw na bumulong sa kanya, Dad, come back home. Walang uhuli sa'yo. Huwag kang mag-alala. Protektado ka. Michael Pangan, shoutout sa'yo. Francis De Cesito, Anita